Hello guys and welcome back to our page Philippines. So, sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga may sun, moon at rising na Leo for May 13 to 19. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and pa-like na rin po ng ating video. Favor na rin pakishare rin po ito sa mga social media accounts nyo and also sa mga group chats nyo. Kung gusto nyo malaman kung ano po yung sun, moon at rising nyo at para saan po ito, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. And remember that the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At sa mga for private readings and spellworks, message nyo po ako sa ating Facebook page. The link is nasa baba po sa description. And for those who would like to support our channel, pwede po kayo mag-send ng GCash or Maya using the number below or use the thanks or the join button. Okay, Leo, kamusta ka na ba? Ayan. Meron tayo dito una is Knight of Pentacles tsaka Yang. So, Yang kasi this is about the male energy. Technically, Leo, walang masama na minsan nag-iinarte tayo, ha? Normal 'yun. May emotions ka, eh. May pakiramdam ka. Of course, if you feel hurt, if you need kung kailangan mo mag-vent out, gawin mo. Yung mga tao na nasa paligid mo na sabihin na lang natin na na parang ang dami nilang hanash kapag nagve-vent out ka. Kasi because hindi nila naranasan pa papaano talaga yung maglabas ng nararamdaman. Papaano ba maging, honest sa kanilang sarili. Kasi eto din nakikita ko dito, eh, ang dami ng andoon na yes, you're trying to be strong, yung pinipilit mo lumaban kasi ang daming binato na sa'yo dati, eh. Ang daming naibigay sa'yo and ang galing mo lang kasi nag-survive ka with flying colors, ayan. So, it's time naman ngayon medyo dina-direct ng universe, go deep, deep tayo. Lalim muna tayo sa sarili mo muna. Why? Bakit kailangan na i-deal ng universe yung emotions mo? For the simple fact na para sa mga puno minsan kahit gaano katayog ang isang puno, kapag ito merong isang anay, kahit isa lang sa loob at hindi ito natanggal, pupusta tayo. Unti-unting masisira. Kahit nasa labas, okay siya, pero sa loob hindi. At magkakaroon ng punto na babagsak yung puno. Naka-encounter ako ng ganyan dati, ang laki-laki nung ano, anong ba nun, oak tree yata yung nakita namin nun. Day, ano lang, ilang bagyo na yung dumaan talaga tapos nung nandun kami, buti na lang malayo kami, biglang mahina lang yung hangin, ay pak, bumagsak siya. Tapos yung mga tao parang, tinignan nila, chineck nila, then they found out na may anay na pala sa loob. Minsan kasi yung maliit na akala natin maliit na bagay, 'di ba may kanta nga yung maliit na butas lumalaki. So, eto na yung moment na kung saan sinasabi ng universe na ayusin natin deep inside you. Tingnan natin ano yung mga kailangan mong tanggalin, ano yung mga kailangan mong i-release. Kasi ano yan, eh, kapag sa ngayon kaya pa, emotionally kaya mo pa i-hold. Pero ang tanong 'to, ano yung boundaries mo? Huwag natin paabutin sa gano'n. Huwag natin paabutin sa punto na magiging pasabog yung peg nito, okey? So, what's crossing you ba kapatid? So, meron tayo ditong Four of Cups tsaka sabihin ko sana Poseidon, Poised, ano ba 'yan? No, 4 kasi this is about the structure ng structure. Cups, emotion, alam mo na medyo related naman sa emotions and poise, literal poise, 'di ba? Well, siguro kasi mahirap din talaga din na maging honest sa nararamdaman kapag meron kang pinangangalagaan na, imahe or sabihin natin may posisyon ka or may pagkakakilanlan sa'yo na ganito ka. I understand, sige understandable 'yun. Kaya nga may mga tao sa paligid mo na pinagkakatiwalaan mo na alam mo yung willing sila na, um gabayan ka, makinig sa'yo. Actually, hindi nga gabayan, eh, more on makinig, eh. Kasi technically, alam mo na yung gagawin mo. Kailangan mo lang talagang minsan
Yung sabi nga sa English yung let off some steam o bawasan lang yung mga pighati, bigat. Kumbaga parang sa dam kapag masyado ng mataas yung critical level na yung dam, kailangan 'di ba nagpapakawala ng tubig. Why? Kasi hindi kakayanin ng dam yung pressure, yung bigat ng tubig. So same thing with you. As early as now, andun yung i-identify mo na yung mga tao na kung saan sila yung willing to be there, who are willing to stand by you. Yung tipong kasi ang kailangan mostly ang kailangan mo nakikita ko dito, yung friend pasandal, "Friend ito kasi nararamdaman ko, kuwento ka lang, eme-eme, tell mo lang, tas after nun you're good. After nun okey ka na. After nun, you're fine." So, identify those people. And tama, hindi mo kailangan 'to ilagay sa social media. Someone once told me or nabasa ko siya, "Your personal problem deserves your personal attention, not social media attention." Ano bang crown card mo? So we have here is the Seven of Wands and Observe. No, seven is about wisdom. This is about passion. Alam mo yung ano, gusto mo lang bumalik sa tamang track mo ulit. Kumbaga sabihin natin na sabihin kunyari example, before ano talagang when you work talaga yung full attention ka, palaban, pak, 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 wala. As in talagang ginagawa mo, eme, eme. But the card is saying na yun yung hinahanap mo, eh, ibalik ka dun dati. Bumalik ka doon sa attitude, doon sa behavior na talaga namang when you focus, you're focused. Kasi kung titignan mo 'di ba, ang mga lion kapag kasi yung symbol mo, eh, lion, eh, Leo. So, andoon na kapag nagha-hunting sila, 'di ba yung iba yung 'pag nakapanood ng documentary, iba yung focus nila, eh. Iba yung titig nila talagang hindi halos kumukurap at andun talaga yung even the body movements talaga namang naka-coordinate yan, naka-sync yan sa plano niya. And right now, that's what the universe, yun yung tina-try niyang ibalik ka dun. Binabalik ka niya dun sa path na kung saan you are doing what you love to do. Yung ginagawa mo, yung nagpapasaya sa'yo. Yung ginagawa mo, yung mga bagay na talaga naman kahit buong araw mong gawin, hindi ka maboboard. Yung kahit na paulit-ulit mo siyang gawin, alam mo yun laging kahit nakapikit ka na, ang ganda pa rin lagi, exceptional pa rin yung resulta ng ginagawa mo. So, you're going back to that path na, bumabalik ka na dun. So, kalma-kalma lang. Ano ba yung foundation card mo? So, we have here is the Hermit and Serendipity. Well, hindi naman para sa lahat 'to, pero what I'm seeing here kasi minsan talaga, ano, huwag tayong hingi ng sign, Leo. Minsan tama na yung isa na sign from the universe. Kung kailangan mo na isa pa, like, 'di ba para sa doktor, kailangan mo na ano, hindi ka sure, so you try to get a second opinion. Walang problema dun. Pero 'pag paulit-ulit, wis naman, wag naman gano'n. Baka mamaya hampasin na tayo ng signboard. Baka mahampas tayo ng no parking sign, no left turn. Listen, ang dami ng pinapakita, eh, with the card of the Hermit kasi minsan ino-overanalyze mo. One thing natutunan ko, Leo, na kapag merong pinakitang universe mo ano yun, eh, ramdam mo, eh. Ramdam mo, captured mo. Alam mo yun. Alam mo na this is it. And a lot of times sa universe, nakakatuwa, ang hilig niya sa detour. Yung tipong imbes na dire-diretso yung dadaanan niyo, ang dami niyang to the left, to the right. Ang dami. Why? Kasi meron kang mga lessons along the way. And may nabasa, di ko alam kung nabasa ko yun, sabi doon, sometimes the best scenes, the best experience happen during a detour. 'Di ba? Minsan nasanay na kasi tayo sa eto from point A to point B, ito yung kalsada. Pero minsan ano, eh, 'pag dumaan ka sa iba, may detour, ang ganda pala dun. One example yung mga siguro kung mga taga Benguet,
alam yung papuntang Pugis, ayan, at alam nila yung Longlong. So, kung pupunta ka ng Pugis usually ang daan mo sa main road, ta's kakaliwa ka dun sa may, gas station. But there's another way. Minsan long way siya kasi yun yung dun dumadaan yung mga drivers kapag umiiwas ng traffic, yung sa Longlong. Napadaan ako one time, ang ganda pala. As in parang alam mo yung sa may gilid ka, sa may taas ka ng gilid ng bundok nakikita mo yung kaldera ng La Trinidad. Ang ganda sabi ko. It's a detour, pero ang ganda. Ganun din sa life. Sometimes ang daming pasikot ni universe is because the universe wants to show you the beauty. Meron siyang gustong ipakita sa opportunities. Meron siyang gustong ituro sa'yo ng wisdom. Huwag kang magmadali. Nasa timing ka. Hindi ka late. With the universe, you will not be late. You will not be early. Lagi ka na sa timing. So take those detours. Pag sabi ng universe, go laban mo. Baka you'll be surprised gano'ng kaganda yung mga malalaman mo at maa-absorb mo at matatanggap mo mula dito. Tingnan natin yung ano mo, pass. So we have your Ten of Wands tsaka ano, Treasure Island. Well, a lot of you came out from something. Hindi ko alam kung puwedeng, magulong relationship 'to, um, sitwasyon na kung saan na-trap ka, kalagayan na kung saan parang ipit ka. So ang dam parang and a lot of you nakikita ko dito with the Treasure Island, talagang yung iba sa inyo talagang halos dumausdos, yung finances. Yung tipong puwede ka na mag-alala may part na puwede kang mag-alala kasi parang, paano bukas, paano yung next, walang yung pangsaing ganyan, pang-ulam, pamasahe, yung pambayad ng bills ganyan, umabot sa gano'n. But if you're going to look at it, 'di ba, tulad ng nabanggit kanina dito, never too early, never too late, always on time. Kailangan ko napansin 'no, look at the card. The way siya yung kamay parang umaabot pababa. It's the universe, "Halika," sabi sa'yo, "Hawak ka, kapit ka nak, kapit ka Leo." So, yung past those alamin mo ditong ano, naintindihan, eh, and nakakatuwa din na at that time nung nangyari 'to, na-filter out mo yung mga tao na masasabi natin na, sakit sa bangs. So, natanggal mo na sila. Na-identify mo kung sino yung nag-stay, sino yung umalis, sino yung dapat tanggalin at sino pa yung kumbaga andoon ano, nakita mo yung kulay nila. Nakita mo kung ano yung paano yung reaction nila and those who stayed. Right now, masasabi natin sila na yung na-filter mo. Let's check, ano ba yung sa possible future? So we have here is the Knight of Swords and Never-Ending Story. Well, kapatid, Knight kasi this is about the younger male energy. Swords is about sa air, sa pag-iisip natin. Well, from the name itself ng card, Never-Ending Story. May mga kailangan ka pa. Kumbaga, as you go deep, sabi nga ng first cards mo, yung unang pair, habang nag-go deep ka sa sarili mo, habang lumalalim at binubungkal mo yung emotions mo, hinahanap mo yung mga bara, ano yung kailangan i-address, bigyan ng healing or what not, you will start to end a lot tungkol sa sarili mo. Isa sa mga puputulin mo, yung mga tinatawag ng hiram tayo ng term sa Theta Healing, yung tinatawag na limiting beliefs. Na yung mga tipo ah, ano ba yung mga limiting belief? Yun. Yung tipo, kailangan maghirap ka para kumita ka. Kasi pag yun yung naging paniniwala mo, pupusta ko. Hindi yung mangyayari sa'yo. So, ang daming tatanggalin sa mga paniniwala na hindi na nagiging maganda yung dulot sa'yo.
Oo, sabihin natin dati natulungan ka nito para magabayan ka. Pero as you level up, para sa laro lang, sa mga mahilig maglaro diyan ng RPG, 'di ba? As your character levels up, kailangan yung weapon mo nagle-level up din. Habang tumatanda ka, kailangan nagle-level up din yung knowledge mo, 'di ba? Kaya nga, 'di ba, 'pag nag-aaral tayo ng grade 1, grade 2, umaangat tayo ng levels. So may mga talagang puputulin, babasagin, papalitan. Nag-serve yun dati sa'yo ng maganda. And we're at thankful tayo do'n. However, iba na yung panahon ngayon. Let's look at your physical environment. King of Swords, tsaka Fork in the Road. Yun. So, ready na ba, Leo? Ha? Ready ka na bang medyo gumala ng very light? With the Fork in the Road here kasi medyo mukhang may mga kailangang kang puntahan, may mga kailangan kang kitain, meron kang kailangang makahalubilo. Hindi ko alam kung dahilan, wala nakalagay na dahilan, But with the King of Swords kasi, siguro isa sa mga clue dito na nakikita ko, source about air, tas older male energy. Andoon na ano, dalawa lang siya, either ikaw ang merong ipapasa sa kanila, puwedeng life lessons, learnings, kung ano man, puwedeng physical, or sila yung maipapasa sa'yo. Kumpara natin puwede siyang tignan na parang mentorship, friendship mentorship. Yung tinatawag nila sa church na Paul Timothy relationship, na kung saan si Paul, siya yung ano, nagturo kay Timothy, Deacon Timothy. So, andun na meron kang mga meetings na mapupuntahan. Hindi ko alam, iba dito puwedeng virtual. When you say meeting, hindi lang naman 'to yung formal meeting, puwedeng alam mo yung tipong, "Uy, kamusta? Nagkita lang kayo along the way. Hi, yan, yan." For the chika. Then, it develops into a deep conversation. Yung develop siya sa malaliman na yung kamustahan na napunta na sa coffee shop hanggang andun na nagkaka-update na, parang kamusta na yung ganito, what happened with this, ganyan, ganyan. So, andun na yung point na nagkakaroon kayo ng, sabihin natin na recap, ano nangyayari. Kasi lumalalim na yung convo, Ano ba yung emotional environment mo? High priestess, tsaka exchanging gift. Well, medyo in connection 'to, ha. Kasi yung iba dito sa mga medyo magka-comeback, ano, minsan nakakaloka lang talaga, 'di ba? Yung may nakita akong post nun, sabi, "Kapag may nangamusta, pustahan, mangungutang." Very rare yung ano, yung nangamusta ta's hindi mangungutang. Yung tipong kamusta ka, ang daming nato-trauma, kapag may nangamusta sa kanila ayaw na mag-seen. Kasi kinakabahan na sila na baka mamaya mangutang. Well, yes. Sa case mo, oo. Kasi medyo lalaruin nila yung emotions mo, Medyo andoon yung point na, "Kasi ganito yung nangyari sa ano, doon sa inaanak mo, kineme-kineme. Tapos si Mare ganito, 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 kaya si kumpare kasi ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nagkasakit pa yung pusa tsaka yung aso namin ta's yung pati yung kapitbahay namin ganito nilalagnat." Okey. So, nag-iisip talaga sila minsan ng parang medyo exaggerated kasi they will try to play with your emotions, So, medyo warning ng cards, huwag kang magpapadala, ha. Trust your instinct, trust your intuition, and hindi naman siguro masamang siguro tumanggi kung wala talaga. And andun yung point na if you cannot, ito yung ginagawa ko, kung hindi ko kayang tumanggi dun sa tao, ang sinasabi ko na lang, "Sige tingnan ko, bigyan mo ako ng mga 5 days." Kasi maghahanap pa yan ibang options for help. Kumbaga yung tinatawag na soft no. Ano ba yung hopes and dreams mo? Hopes and dreams. Hopes and fears ba yan? 7 of Swords, loyal heart. Hanap ka ng love life pa rin? Yung sa mga single sa inyo?
or andoon yung point na you're still hoping that you can still find people that you can trust, yung umaasa ka kasi hindi naman 'to love life lang, eh, loyal heart na meron, doon sa mga kakilala mo baka meron ka pang puwedeng, lapitan or maging ka-close or mapagbuntunan or mapagsabihan ng nararamdaman, andun pa rin na umaasa ka. So, andoon na tama may ginagawa mo, you're observing. Kasi pero tandaan mo, hindi lahat na nakikita mo sa social media talagang gano'n sila. Some of them, madaming nagpapanggap, they're okay, um, sa social media, but in reality, ang dami nilang pinagdadaanan. So, be mindful, sabi nung cards, in observing kasi minsan akala mo maraming may mga gano'n, yung mga nagsusyunga-syungaan. Parang wala lang, pero they're loyal. So, there are people around you who are like that. Parang medyo syunga-syunga lang, pero totoo hindi sila gano'n. Yun lang yung pinortray nila because they don't want to invite either ng mga negative energies mula sa mga taong alam mo yan, ang dami yung mga tipong pam-pam, daming hanash, yung hilig mangialam kahit hindi naman hinihingi opinyon. Tingnan natin yung ano mo, possible future. Six of Wands, Blessed. I really like this card, the last one na, Blessed. Well, this sums it up. Alam mo yung tipo kasing hindi let go ng universe eh. Yung, kaya nga gusto niyang ayusin yung deep within eh. Kasi to relieve the pressure, to relieve yung bigat na meron ka, because blessings needs to come. And sabi nga nila, kailangan mo maglaan ka ng space to receive it. Six is about harmony. Now si Wands kasi fire about passion. Yes, andoon na gusto mong bumalik sa dati mong ikaw, sa yung enthusiasm mo, yung yung pagkaroon ka ng nananabik ka na matapos mo 'to or you fulfill those responsibilities. Pero you still have a responsibility deep down, deep inside. 'Pag yun inaddress mo na maayos, expect habang natatanggal yun, hindi papayag ang universe na wala 'tong kapalit. So dun papasok yung more on the finances 'to, eh. More on the finances na ibabalik sa'yo. What you've lost before sa puwedeng business 'to, dahil sa mga taong sila, basta yun mga taong cactus, Diyos ko. Dami nilang negative kaya nakakatusok sila. Once you are able to let go, then magkakaroon ng space for the blessings. So you see, kailangan na lang ikaw ang mag-decide so that you could let go of it. Okay? So I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago po sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kindly share it as well sa social media accounts nyo at sa mga group chats nyo. For private reading and spell works, you can message me in our Facebook page. The link is nasa baba sa description ng video. And for those na gusto pong mag-support sa atin, you can send your donation via GCash or Maya, numbers at the bottom. Para po sa iba naman, kung gusto niyo po pwede niyo po i-click yung join button o yung heart button po, which is andyan sa baba din. Okay, so Leo, maraming maraming salamat sa'yo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita kita tayo very soon. And all the way here from Latindad Benguet, you have a great day and keep safe. Goodbye for now. Bye!